Lucky! Ay, hello! hello po. King Lux! Yes po. Hello. Good From afternoon. Cebu. Yes po. Sinasabi sa akin dapat na lang daw hindi kami yung naging anak ni Mama kasi malas kami sa buhay niya. Yun ang hindi ko makakalimutan. Isa yun sa parang tumatak sa akin. Bata pa lang ako, nakikita ko na yung essence ng pagbibigay. Gusto ko ibalik yung kultura ng Pinoy kung saan nakikita natin ang bibigay. Kasi habang tumatagal, lalo nung pandemic, nagiging selfish na yung tao. Kasi di ba, pag ine-expose mo yung pamimigay, yung charity, may sasabihin ng tao eh. Hindi naman lahat isa-celebrate yan eh. Gandang tanong . So, base ka na sa Cebu. Sa ngayon po, umiikot sa Iba-ibang sa Pilipinas? Yes, kapag may time po, umuwi talaga ako sa Cebu din. Doon muna ako nag-spend ng ilang days or weeks. Paano ka napunta sa Cebu? Kasi nabasa ko, pinanganak ka sa Pasay? Opo. Yung mama ko po is taga Samar. Tapos yung papa ko taga Bohol. So, Waray at Bisaya. And then nakipagsapalaran sa Maynila. And then nag-meet sila din, yun . Tapos, saan ka lumaki yung childhood mo? Sa Las Piñas. Pero, kumbaga tumiran din po ako ng ilang years sa Bohol. Tapos, Las Piñas, nung time na kailangan mag-abroad ni Mama, doon na po yung parang nakitira kami doon sa tita ko. So, yung si Mama kailangan mag-abroad. Dahil ano nangyari kay Papa? Yun, maaga pong nawala. Ilang taong ka lang nun? Mga 2. So, walang memory? Wala. Kahit isa. With Papa. So, 2 years old ka, nawala na yung Papa mo. Tapos yung Mama mo yung naiwan sa'yo. Pero dahil tumayo na siyang single parent, nag-decide siyang mag-OFW? Yes po, tama. Nagtrabaho siya sa? Sa Saudi po. Ilang taon siya nagtrabaho sa Saudi? Mga 2 dekada po mahigit yun. So, tinaguyod niya talaga kami kasi ayaw niya na yung pambuhay sa amin o ayaw niya na papunta kami doon sa mga relatives. Kumbaga, kaya niya naman magtrabaho, kaya niya kaming igapang kahit walang tatay. So, ilang taong ka nung maalala mong umalis yung nanay mo? Nagkaisip ako is, nandun na po siya sa abroad . So bata ka pa lang? Opo, bata pa lang, parang iniwan na. Tapos meron po yung time na nangyari na nilibang niya kami ng kuya ko. Tapos nag-sneak siya, umalis siya, puntang Saudi. Umiyak siya nung time na yon kasi pinatulog niya lang kami. Tapos diretso na pala siya sa airport. Pinakamasakit sa kanya yun? Na hindi siya yung parang formal na nagpaalam? Opo, yun daw yung parang hindi niya makakalimutan. Hanggang ngayon nagkikwentuhan pa rin po kami. Sabi niya na isa daw yun sa mga parang naiiyak siya pag naalala niya. Pinakamasakit? Tama. Na memory niya sa inyo? Oh, yes po. So ikaw, lumaki ka sa mga kamag-anak? Opo. Pero parang nabasa ko hindi maganda yung childhood. Parang mix po siya. Kumbaga, may mga point din na medyo pasaway tayo. And yun nga, sinasabi sa akin dapat na lang daw hindi kami yung naging anak ni Mama kasi malas kami sa buhay niya. So, parang hindi naman namin pinili kung sino yung magiging magulang namin. So, nung sinabi sa iyo yun na sana hindi ka nalang naging anak ng mama mo, paano mo tinake yun? Kasi hindi ka rin naman pwedeng sumagot. Pag sumagot-sagot ka, another palo na naman mangyayari. Ang mga millennials, pag pinagalitan, bawal sumagot. Opo. Pero ito, nabasa ko kasi sa storya mo. Tumira ka sa kalsada? May time na naglayas ako. Bali, twice po siyang nangyari na magkaibang senaryo po. Yung isa... Nalang beses kang lumayas? Opo. Yung isa is parang nakipag-away sa pinsan, siguro nagkasagutan. Tapos parang may nasabi na hindi maganda sa atin. Tapos lumayas tayo. Tapos yun nga, pumunta agad ako sa gotohan. Yun ang hindi ko makakalimutan. Isa yun sa parang tumatak sa akin na nung time na naglayas ako, nagugutom ako, dumating yung gabi. Tapos nag-abang ako ng kumakain. Nandito lang ako sa gilid, nakatingin lang ako. Binigyan ako ng goto. Tapos binigyan ako ng 5 piso. Parang... Ng random na tao? Oo, yung kumakain na yun. Tapos meron din yung isang time na pumunta ako ng church. Tapos nasa labas ako gabing-gabi na. Nakatingin lang ako. Tapos maya-maya,
nakita ko may nagbibigay ng sandwich. Sige, sarap nito. Buti wala pa akong kain. Pumunta ako sa guard. Sabi, Toy, hindi ka dito. Oh, ano yun, kuya? May sandwich dito. Gusto mo kumain? Tapos tinitignan nila ako. Naglayas ka, no? Bumalik ka na, hinahanap ka na. Tapos may mga sinabing mga magagandang salita. Kaya napauwi po ako nun. So, bata pa lang ako, nakikita ko na yung essence ng pagbibigay. Actually, ang weird kasi ang pangalan mo, Lucky, tapos sinabihan ka na malas ka sa... Ikaw ang malas sa nanay mo. Oh, As in, yun ang pinangalan sa'yo ng nanay mo sa birth certificate, Lucky? Yung papa ko daw po nagpangalan. Tinanong kung bakit, hindi ko na nalaman yung sagot. Ba't yun ang Baka pinangalan? dahil nung makita ka niya, ikaw ang swerte sa buhay nila. Hindi ko alam. Or, baka premonition yon dahil ikaw ang swerte sa buhay ng mga taong tinutulungan mo. Kaya Lucky. Hindi ko alam. Ah. Ano ba yung sagot pa? Baka yun. Paano ka napunta sa Cebu? Lumaki ako sa Maynila. So gusto ko namang mag-explore. Gusto kong subukan mag-school sa mga province. Sabi ko, hindi ko kaya subukan sa place ni Papa. Though patay na siya, gusto kong magkaroon ng memory dun sa place kung saan siya lumaki. So dun po ako nag-decide na mag-school ng marine engineering. Nakapagtapos ka ng marine? Haba. Wow! Sino nagpaaral sa'yo? Mama. Mama. Galing ni Mama, no? Opo. Bali, pangalawang course ko po ito. Yung una kong course is IT, major in graphic design and animation. And then nung tapos ko yun, nagtrabaho po ako Mga ilang years, nagtrabaho kahit ano lang. Store crew, service crew, production crew, food server, utility, mga ganun kahit ano ng trabaho lang Pinasok mo? Pinasok ko para may time na naging breadwinner din po kasi tayo. Tapos gusto ko mag-aral kaso walang pampaaral. Tapos dumating po yung time na tinanong ako ni Mama. May sakit na po siya nun talaga. Nagbi-bleeding, may myoma. So dumating yung time na, Nak, gusto mo na ba ulit mag-aral? Gusto mo na ba ituloy yung pagiging hasiman? Sabi ko, wala tayong pera, Ma. Nag-abroad ako. Tapos kahit against yung mga relatives, kasi ayaw ng mga relatives na pag-abroad din siya. Kasi nga naman, dahil may sakit, parang laging sinasabi sa amin na mag-working student ka na lang, kaya mo yan, gano'n. Minsan kinukumpara tayo sa mga pinsan natin, sa ibang tao na bakit sila kaya mag-working student, bakit ikaw hindi. So, hindi ko na lang pinakinggan. Sabi ko na lang sa sarili ko na, sige Ma, ikaw bahala. So, ang ginawa niya, nag-try ulit siya mag-abroad for the last time. Bumagsak siya ngayon sa medical. Bumagsak siya. Kasi nga may sakit si Mama. Opo. Tapos ang ginawa niya, kinausap niya po yung doktor. So nakiusap po siya na sana pwede bang for the last time is payagan siya, ipasa siya sa medical para makapag-Saudi siya ulit. Tapos talagang umiyak po siya dun sa doktor. Tapos may pinapirmahan lang po na waiver. Tapos yun, nakapag-abroad ulit siya. So dahil doon, yun, nakapag-school ulit ako. Natapos ko po yung course ko na maritime. Opo. Sulit naman yung ginawang sakripisyo ng nanay mo. Kasi di ba kahit may sakit, talagang ginapang niya para maipagtapos ka. Totoo. Pero yung trabaho mo ngayon, hindi seaman. Hindi, wala Parang yun. napadpad ka sa ibang calling. Di ba? Nag-try ka ba mag-seaman? Nag-apply ka? Actually, nag-apply po ako pero backer style po Kumbaga, 10 po yung in-applyan ko na international. Tapos kailangan ng backer lagi. Tapos pag-graduate ko, sabi ko kay Mama, nabigay ko na rin naman yung gusto niya. Nakagraduate na ako. Proud na siya. Sabi ko, Ma, pwede bang gawin ko din yung gusto ko? Hindi lang yung parang kung ano yung tinapos ko. Sabi niya, sige. Tapos, yun, nag-start na po ako mag-work ulit. Nag-work po ako before as a call center agent, so BPO. Tapos, ang goal ko po nun is makabili ng camera and laptop. Para kapag nakabili na po ako, makapag-start na po ako ng vlogging o paggawa ng mga videos. Anong year ka nag-start mag-vlog? Yung sa King Lux, ito po, 2019, December. Sabay tayo, 2019 din ako. Talaga? Nung nag-open ng YouTube channel. YouTube channel lang. So, nung nagbukas ka ng channel, ano yung mga content na ginagawa mo nun? Puros mga public pranks. Kasi, yun ang kausuhan nun di ba? Oo, mga kalokohan, lalo na nung Kalokohan pandemic. ng YouTube oo nga. Mga public pranks, kung ano-ano lang. Entertainment, mga pang-inis. Tapos, nag-i-start na rin po ako mag-video ng mga social experiment. Nagpanggap po akong pulubi dun sa Cebu. So yun po yung first social experiment ko. And then, sabi ko, pagka makakita ko ng 300 pesos, success tong video na to. Tapos, itutulong ko na lang kinabukasan. Ang ending, nung natapos yung video, siguro ko mga 5:30, nakaipon ako ng 1,800 Sa pesos. pagiging pulubi? Oo.
Experiment. Sabi ko, ang dami nito. Kinabukasan, umaga, pumunta po agad ako ng supermarket. Bumili ako ng mga bigas, grocery. Tapos, plastic ko po yun. Tapos, naglakad naman din ako within Cebu City po. Pinamigay ko po siya dun sa mga walang-wala. So, doon po ako nag-start. Wala pong mga budget, wala pong ganyan. Diskarte lang din. Parang ganun. And then, dumating yung point na siguro kaka-realize ko, ano ba yung parang, yung talaga may purpose. Saan Hindi ba lang. ako dito? Parang ganun. Saan ba ako dito? So, doon na po yun nag-start na. Nag-switch na ako sa kindness experiment na. Yun yung suot mo ngayon, kindness. Okay. Opo. Dahil that's very rare sa panahon ngayon. Everyone wants to be right, but no one wants to be kind. Nga, ang galing ah. Yun nga. Okay rin na may paglaban natin yung tama, pero minsan sa pakikipaglaban natin sa tama, nakakalimutan natin maging mabuti sa kapwa. So, Totoo. yon ang iyong advocacy. Spread kindness. Yes po. Oh, so paano naging yung sa giving back? Paano mo naisip na ito na ang gagawin ko? Gusto ko ibalik yung kultura ng Pinoy kung saan nakikita natin bibigay. Kasi habang tumatagal, lalo nung pandemic, nagiging selfish na yung tao. Minsan, meron ka namang sobra, ba't di mo naman itulong? Hindi naman kawalan sa'yo. So, sabi ko na may kinikita naman ako sa pag-video. Hanapin ko kaya yung mga deserving na mga Pinoy na pwedeng bigyan din ng tulong. Doon na po nagsimula yung kindness experiment kung saan pumupunta po ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, humihingi po ako ng kung ano-ano, bibitinda nila, tubig, kumakatok ako ng bahay, tapos kapag nabigyan po tayo, may binibigay rin po akong reward. So, hindi po yun galing sa akin, galing po sa taas. So, ayokong i-claim na. Parang nagiging instrument ka, ganon. Para makapag-spread ng kabutihan sa kapwa. Pero di ba ang fulfilling pag ginagawa mo yung mga bagay na yun, pag nagbabalik ka? Opo. Kaya feeling ko yun na yung tinuloy-tuloy mo kasi iba yung fulfillment ng nagbibigay. Parang mas napupuno ka internally. Pagtapos magbigay, makita mo yung reaction nila, ang saya, ngumiti ng tapos never pa nangyari sa kanila. Naka-experience. Yan Lalo ang sobrang the best. hirap sa mga probinsya pati. Oo. So, kaya ang sarap ituloy Tapos, first time nila makahawak ng ganong amount, tapos yung amount na yun, sakto. Pagdating mo, may paggagamitan pala talaga sila. Walang-wala sila naghahanap. And then, all of a sudden po, nilagay ka ni Lord doon. Tapos, yun nga, nakapagbigay ka sa kanila ng tulong. Tapos, sobrang fulfilling sa pakiramdam talaga. So, kumbaga, pag nag-chase ka ng happiness, yung happiness kasi minsan temporary. Minsan marami siyang category. Unlike yung purpose mo, parang minsan nag-extend ka, gusto mong ibigay na lahat. Diba? So, pag ginagawa mo yung purpose mo, doon ka talaga mas magiging masaya ng totoo. Ano yung pinaka-memorable mo na sa pagbibigay? So meron po akong kumbaga parang wild thought na, kasi as a YouTuber, di ba, may gusto kong i-hit 100K, 500K, 1M subscribers. Sabi ko, pag ma-hit ko yung 500,000 subscribers, mamimigay ako ng kalabaw. Ba't kalabaw? Naisip ko lang, sabi ko, pera, lagi na lang pera. Sabi ko, yung kalabaw is sumisimbolize ng pagka-Pilipino, lalo sa mga probinsya. Pero hindi ko alam na yung pala yung mag-trigger sa na mas mag-boom pa yung natin, ginagawa natin. Hindi ko siya makakalimutan kasi malayo yung lugar ng pinagbigyan ko. Tapos yung pinagbigyan natin is yung farmer na nangangailangan talaga ng kalabaw. Kalabaw? Pati yung pamilya nag-iiyakan nasa malayo. Sabi nung mga anak niya na first time ko makita siya na umiyak. Kaya grabe daw, biglang lumambot yung puso niya dahil sa blessing na natanggap. Grabe, nakakaano talaga yung sinabi. Nakakataba ng puso. Sobra. Pero paano mo nababalanse yun? Kasi di ba, pag ine-expose mo yung pamimigay, yung charity, may sasabihin ng tao Hindi naman lahat isa-celebrate yan May sasabihin at may sasabihin sila. Opo, meron. Lalo na yung siguro kahit anong type ng video may sasabihin sila. Parang ang sasabihin pag ginagamit daw yung mga mahihirap, para kumita, ganun. So para sa akin, saan ko naman kukunin yung pondo ko in terms sa pagbibigay? Paano ko naman matutuloy yun? Paano ko mapapalaki kung ganun? Hindi ko naman pinupulot kung saan pinaghihirapan natin yun. So paano mo hinahandle yung ganun? Dati okay lang. Habang tumatagal, parang talagang hinahanapan ka na ng butas Dasal lang talaga. Naiiwan din talaga siya kasi hindi naman tayo. Tao lang tayo. Tao lang tayo. Maiiwan din talaga siya. May mga times na mawala ka sa focus. Madidiskaril ka. Lalo na pag mag-isa ka lang, may isip-isip mo siya. Tapos walang tao na nagsasabi sa'yo na, hindi, ganito gawin mo, ganito, ganyan. Okay lang yan. Hanggang kailan mo nakikita ang gagawin mo tong ginagawa mo? Gandang tanong Forever na ako may Diyos, so forever na rin siguro. So siguro
Yun na lang masabi ko. Pag nanonood yung mga tao ng content mo, ano yung gusto mong maramdaman nila? Mag-focus sila sa inspiration na makukuha nila doon sa taong binibigyan ko. Hindi lang sa dahil nagbigay ako ng pera. Kasi sa mga natutulungan natin, sa mga naaabot natin mga kababayan, lalo sa mga probinsya is marami silang magandang story. Kasi ako mismo nakakuha ako ng inspiration doon. May mga times na sinasabi natin sa sarili natin, walang-wala na tayo. Parang empty na. Pero hindi natin alam na meron pa talagang mas walang-wala kaysa sa atin, like zero. Ba't sila kaya nila yon? Para makakuha sila ng lakas. Po. Para pag napanood nila, magkaroon sila ng lakas na harapin din yung pinagdadaanan nila. Kasi may mga ibang tao din, mahirap ang pinagdadaanan, pero lumalaban din. At the same time, mag-spread din po ng kindness, kahit pa paano. Kasi, yun nga, may mga times, lalo ngayon, nagiging worst yung mundo eh. Para sa akin kumbaga, nagiging selfish na yung mga tao. Tapos, binigyan naman tayo ni Lord ng, siguro ko, masabi kong purpose dito sa mundo. So, bakit hindi ko gawin? So, yun na po yung ni-spread natin. Yung kindness. Hindi naman tayo perfect. Kumbaga, marami din tayong mali. Kagaya lang din tayo ng kahit na sino lang na tao na may mga pagkakamali, may mga flaws. Pero gusto natin na kahit sa sarili nating paraan na binigay ni Lord is makapag-spread ba din ng kindness sa kapwa. Nakita ko rin kay Mama yun, nung elementary days kasi may mga times na umuwi siya ng Pilipinas. Pupunta kami ng Baclaran. Nakikita ko sa mga overpass, nagbibigay si Mama sa mga matatanda. Nakikita ko yun at tumatak yun sa akin. So, kaya mostly nang ginagawa kong mga contents ngayon na imbis mga bata yung binibigyan ko, mostly talaga yung mga yung mga may edad na. So, parang magandang lesson yan sa mga parents na nanonood sa atin ngayon, no? Yung mga small things na ginagawa natin, tapos nakikita ng mga anak natin, ang laki pala ng impact nun sa mga bata. Kasi pagtanda nila, hindi natin alam. Tinan mo ikaw, yun na yung pamumuhay mo ngayon. Dahil yun sa mga maliliit na bagay nakita mo nagbibigay ang nanay mo. Nung lumaki ka, ang ginawa mo na, mabubuhay na lang ako sa pagbibigay. O, di ba? Dahil din yun sa mama mo. Pero nandito na ngayon ang mama mo. Opo, dumating yung time na 2020 pandemic. So, nag-video pa rin ako, sabi ni Mama. Kasi yung mga video ko, puros public pranks. Nasa Saudi po siya, sabi niya. Lak, hinto mo na yung mga video mo. Papangit ang mga magsiman ka na lang. Gano'n naman yung iba. Ganyan ang mga nanay. Mga nanay. Ano ba yan? Masabi ko dati na si Mama yung isa sa mga number one basher ko, gano'n. Sabi ko, magtiwala ka lang sa akin kasi ako nagdadasal naman ako. Tapos alam ko yung plano ko na mangyayari talaga siya. Magtiwala ka lang sa akin. Sabi ko, darating yung time, nag-uusap kami, nag-aaway talaga kami niyan. As in, to the point na nag-aaway na? Opo, nasa Saudi siya tumatawag sa akin. Ba't na kayo nag-aaway? Kasi ayaw na niya talaga. Opo, talagang minsan, kamustahan. Kamusta ka na dyan, nak? Okay lang ma, ito, gumagawa ng video. Nakita ko yung video mo Ang pangit ang gulo. Nakakaano ka sa mga tao, tawag dito, pasaway ka masyado, ganyan. Sige ma. Hayaan mo lang kasi ako, ma. Kasi ito yung, hindi nga, kasi nga mali nga. Mga ganon. Siyempre, yung nanay, di ba? Tapos sabi ko, huwag kang mag-alala, ma. Darating yung time na mapapauwi rin kita ng Pilipinas, mapapag-retire kita. Hindi lang naman to about doon sa mga taong nabibigyan ko din ng tulong na hindi ko mga kaano-ano o kilala. Meron din akong dream para kay Mama. Ayun na yung parang mapag-retire ko siya, mapagawan ko siya ng bahay. So, sabi ko ready na ako. Tinawagan ko si Mama, usap tayo. Sige ko, Ma, naalala mo yung sinabi ko sa'yo na papawin kita, papag-retirein kita. Pwede mo na gawin yun ngayon. Pwede ka na mag-retire, Ma. Kala ba niya nagjo-joke ka? Oo, sabi niya, mamaya magutom ako dyan pag-uwi ko. Sabi niya. Sabi, hindi nga ako mag-ano sa'yo. Ako nang bahala sa sustento mo. Hindi ka magutom dito. Magkapadala ako palagi. Tapos yun. Umuwi siya? Apo, umuwi siya. Tapos pag-uwi niya, nagkita kami sa Samar. Tapos pagkita namin doon, sabi ko, dito ko nasasabihin sa kanya na magpapagawa ko ng bahay para sa kanya. So yun yung ginawa ko. Nag-ipon ako ng pera para mapagawan siya ng bahay. So nag-start na yung construction ng bahay. Tapos dahan-dahan, napagawan ko ng bahay ngayon si Mama. So yun. Doon na nakatira si Mama ngayon? Yes. Yay! So, hindi na siya nagpapakahirap sa ibang bansa, napag-retire na natin. Kumbaga, sinusuportahan mo na lang. sinusuportahan na lang si Mama. Di tuwan-tuwa si Mama ngayon. Opo. Sa mga nangyayari, hindi na siya mainit ang ulo sa mga video mo. Hindi ang ganda na ng video mo. Iba na rin kasi yung video di ba? Kung may isang bagay ka ngayon na ipagpapasalamat sa buhay mo, ano yun? Siguro yung malaking pinagpapasalamat ko din na dito ko natagpuan yung talagang purpose ko. Tapos na tayo sa mga pansarili lang Ito pala yung
makakapagbigay sa akin ng ibang level ng joy dito sa loob-loob ko. Pinagpapasalamat ko rin na marami tayong natutulungan dahil kay Lord. At again, stop na natin yung pag-spread ng bash o negativity. Mag-spread ng kindness po. Malaking bagay po itong ginagawa nyo na na nag-feature kayo ng iba't ibang story. Tapos ikaw rin mismo na malaki yung pinagdaanan mo. Kung sa experience lang ng mga negative or bad, good, ang dami mo nang na-experience. Doctorate na ako doon. Ganon. Hindi na nga master eh. Hindi na master. Na-doctorate ko na. Doctorate PhD na. May PhD na tayo. PhD. So, ang galing ng ginagawa mo na nag-feature ka ng mga story na dapat marinig din ng mga Filipinos at ng iba. So, mga good job. And kumbaga parang tingin ko isa sa purpose na binigay ni Lord sa'yo yan. So, nahanap natin yung purpose natin.